bumili ako ng bumili ako ng bike. Feeling ko kasi mas magiging medyo malaki yung kikitain ko sa DoorDash kapag halimbawa naka-e-bike ako. Today parang na-consistent na ako na $50 every time na magdo-DoorDash ako gamit yung manual lang na bike. And $50 parang in 2 hours, ganyan. And kinonsult ko rin naman si Gemini, yung AI. Sabi niya, yun nga, mababawi ko rin naman yung initial investment na yun in just 3 months, sabi niya. Yung bike, oh my God, ang dilim. Wait lang, lagpasan lang natin to, pero ang ganda. Oh, ang ganda nung artwork. Hindi ko alam kung artwork ba siya matatawag, pero ang nice. Yun nga, mababawi ko yung initial investment kung halimbawa makaka $100 ako every day sa pagdo-DoorDash, which is hindi ko pa na-experience, pero once nagka-e-bike daw ako, dodoble yung kikitain ko. Medyo mahal yung e-bike, 2,500 siya. Well, hindi naman mahal na mahal kasi hindi naman siya US dollar, Canadian dollars naman. So, mga nasa 100k siya. And hindi ko sinabi kay Ran, hindi niya pa alam. Pero ginamit ko yung credit card niya. So, oh my God, sobrang kinakabahan ako. Pero, kailangan kong mag-take ng risk. Kailangan ko tumaya kung gusto ko talaga maging, ano ba, hindi ko rin masasabi na successful. Kasi hindi ko in-expect na magdo-DoorDash ako or mag-overeats pagdating dito. Pero, wala akong choice. Kailangan ko kumita ng pera. And so, ayun. Medyo kinakabahan ako. Papunta ako ngayon ng Gastown. Medyo makulimlim today. Pero, hindi malamig dahil kasagsagan pa rin ng summer. Kikitain ko si Ron doon. Nagpapagupit siya. May appointment siya doon sa barber niya. And matatapos na siya in 30 minutes. Tapos siguro maglalakad-lakad lang kami. Tapos uuwi na rin. Dahil ayaw namin gumastos. After namin maglabas din ng malaking pera para dun sa application namin for permanent residence dito sa Canada. Ang ganda ng mga ulap na tinatakpan yung bundok. Oh my God. Feeling ko hindi siya kita sa camera pero ang ganda-ganda niya tingnan dito. Ang baba ng mga ulap. Ang foggy. Sobra ng North Vancouver. I think Grouse Mountain yun. And ito yung Seymour Mountain. And tingnan nyo tong seagull na to. Chumichill lang siya dito sa taas. Super nice. Maraming tourist today dito sa Canada Place. And dito ko na lang rin hihintayin si Ran. Hindi pa siya nagre-reply sa akin. I think, upo na lang muna tayo dito. Nice, ang ganda nitong bench na to. Ang buti rin pinatungan nila nitong ganitong upuang kahoy kasi sobrang napakalamig nitong semento na ganyan. Medyo matagal na rin since nakapaglakad kami dito sa Cole Harbor. And marami pang tao today. Ganitong oras, mag-alas 7. Mag-alas 7 na ng gabi. And mga 9:30 ng gabi yung sunset ngayon. Very nice. Ang kalmado ng weather. Hindi siya perfect. Maganda dito kapag super sunny. Pero hindi rin ako magko-complain ngayon na foggy and cloudy. Nag-lunch kasi kami kanina. And heavy yung lunch namin. So, gusto lang namin ngayon mag-dessert. Meron ditong Korean restaurant na may masarap na bingsu. Bingsu yung tawag nila doon. And yun yung pupuntahan namin today. Ito na ba yun? Hindi namin maalala kung nasan. Ito, Winter Beer. Ito nga ba yun? 907. Yeah, ito nga yun. Let's go! Okay, parang gusto ko ng large na bingsu. Pero, okay. Ayun yung mga choices nila. Mango cheesecake. Mango large cheesecake. Hindi ako makapili. Oh my God. And parang gusto ko rin itong strawberry lollipop nila. Strawberry tanghulu. Yung tawag nila. And $3.80 lang. Yes, gusto ko siyang i-try. Thank you. Yeah? Thank you so much. Okay. Nice. Let's go. Ang sarap niya tingnan. Tingnan niya. Oh no, dumidikit siya sa baso. What the heck? Okay, siya maayos. Oh, let's go. Okay, tikman natin to. So, paano siyang banana Q kamote Q na maraming makapal na
asukal, pero strawberry. Parang gano'n yung dating niya. Ang paborito ko yung kamote ko, yung banana ko, at saka turong. So, ang sarap. Oh my God. Oh. Oh my God, ang laki niya. And hindi siya, I don't think, kuha sa video kung gaano siya kalaki. Pero, oh my God. Anong flavor tong sayo? Enjoy me. Oh my God, guys. Excited na ako. Let's go. Paano kutsara nila? Okay, tikman muna natin yung ice cream na nasa pinakatuktok nito. I think vanilla ice cream. Yes, vanilla ice cream. And yung mango na may cream sa gilid. Ang sarap. Oh my God. Ang pino nung, sobrang pino ng ice nila. And sobrang buhaghag din siya. Hindi siya yung compact na dikit-dikit. Ayan, sobrang buhaghag niya. Oh my God. Parang yung consistency ng yellow niya, parang kinayod na. Yung... Ang sarap. And Graham cracker powder, yung kulay orange na powder na nakabulbul dun sa gitna. Ang perfect! Oh my God. Hindi ako nagsisisi. And gusto ko rin tikman yung red bean paste. Niran. Hindi ako makakuha ng marami. Okay. Puro yellow yung nakuha ko. Pero masarap din to. Ito yung second choice ko kung sakaling wala tong mango. Ano tong parang square? Injulmi. So injulmi daw tong parang square na to. Hindi siya kita. Ayan, square na nilaw-nilaw. Parang siyang tikoy. Gusto ko malaman kung ano yung ginagamit nila na device para makagawa ng ganito ka. Hindi siya pinong-pino, pero buhaghag siya na ang lambot-lambot talaga niya, na para siyang snow. Kung anong device yung ginagamit nila para mo. And hindi masyadong malaki yung store nila, as in, eto na yun. Tapos meron lang parang mga 5 upuan. Pero maganda naman yung ambiance at maganda yung lighting. Kaso yun nga lang, kapag halimbawa, yung mga nasa tapat na yun, wala na silang upuan. So feeling ko magte-take out na lang sila. Okay. Oh my God. Sorry na. Feeling ko mahihilo kayo dito sa pag-test ko nitong bike. Pero, oh my God, ito rin yung first time na gagamitin ko siya. And sana hindi masyadong maalog. Feeling ko maalog. Yeah, pero I don't know kung magagawan ba siya ng paraan. Let's go. Okay, palabas na tayo ngayon itong gate ng condo. And, oh my God, ang layo ng pinintuan. Kailangan kong i-number 3 yung assist nitong bike dahil hindi niya kakayanin yung sobrang pataas nung akyat ng condo. Let's go! Oh, perfection. Let's go. Very nice. Kaso masyadong mauga. Oh my God. I think babagalan ko na lang yung pagpepedal. And feeling ko malalaglag yung camera sa mga mauugang lugar. Ipapakita ko pala muna sa inyo yung setup ko. So, ito yung bike. And dalawa yung battery niya. So, parang akala nyo design lang yung 2 pula na yan. Pero natatanggal talaga yan. And so, pwedeng i-charge yung battery na nakatanggal sa bike. So, yung battery lang yung iakyat ko sa taas. Hindi ko kailangan yung buong bike. And then, nandito yung controller niya. So, dyan, usually, hindi ko naman siya ginagamit ng... Hindi ko pa talaga na-explore total yung functionality niya. Pero parang feeling ko dun ko lang makikita. Dito ko lang talaga makikita yung kilometers per hour na takbo ko. Well, hindi naman ako lumalagpas mahigit ng 40 kilometers, never pa. And then, ito yung phone. May phone holder siya. Ay, hindi pala. Itong phone holder na to, binili ko lang to. And then, may ilaw din siya. And meron din akong loop bag. Ito yung binili ko nung nakaraan. $25 lang yan. And feeling ko, I think nabawi ko. Nag-return of income na ako dito sa loop bag na to. And ito, ginawa ko lang rin to. Pinagtagpita ko lang yan. Nabili ko lang to sa Dollarama. Pang cookie
cookie cooler lang dapat talaga siya. And so, ayan. Pero nice, very, very, very nice. And maglalagin lang ako saglit sa DoorDash para, oh my God, nakalimutan ko yata yung battery ko. Ate, nandito pala. So ngayon, makikita nyo, $0 tayo ngayon. Pero, so alas 8:35 ngayon ng gabi. Magdo-DoorDash ako hanggang 12. Masaya na ako kapag lumagpas ako ng mga $80. And sobrang masaya ako kapag umabot ako ng $100. Pero, Lunes ngayon, so feeling ko hindi ganun kabenta. Pero let's go! Nasa hotspot na ako ngayon, pero kailangan kong lumipat sa mga malalapit talaga na pwestohan ng mga restaurant para feeling ko kasi mas mabilis makakuha ng order kapag ganun. Oh my God, let's go. Tawirin na natin ito habang nakastop pa yung mga sasakyan. So pupwesto lang ako banlapit sa mga fast food dun sa Granville. And dun ako mas madalas na swertehin pagdating sa mga orders. Okay, nasa gitna na ako ngayon ng Popeyes at saka McDonald's. And oh my God, sabi ko sa inyo, saktong-sakto. Papakita ko sa inyo yung order. So, $4.75 siya and malapit lang siya. Pero kailangan ko nang i-accept kagad kasi mag-expire siya. Parang meron ko lang 30 seconds para tanggapin yung order. So secure na yung $4.75 natin. Kailangan ko lang pumunta ng Chipotle. Okay, let's go. And sa kabilang kanto lang yun. So mabilis ko lang mararating. Dami tong electric bike na to. And hindi talaga ako nagsisisi sa investment na to. Let's go. Kahit na medyo matumal nga pag mga Lunes, gusto ko siya, hindi siya nakaka-stress dahil konti lang yung mga tao sa labas. Hindi katulad ng kapag halimbawa weekends or Friday na sobrang daming tao. Thank you. Okay, park lang natin sa hindi tayo masyadong nakaharang para hindi mainis sa atin yung mga tao. And syempre, nakalimutan ko i-mention na kailangan ko rin pala ng bike lock dahil uso talaga yung nakawan dito. Lalong-lalo na ng mga bikes. Okay, 8:42 daw yung pick-up time and arrive store. Saktong-sakto yung dating natin, 8:42. Pero sana ready na rin yung order kasi minsan matagal sila. Pero usually dito naman sa Chipotle, mabilis lang yung pick-upan dito. Pero sana hindi ko mabate. Okay, usually maraming nakatambay dito sa area na to na magbibigay ng order. Nakikita ko na yung order ko, ayun. Nakikita ko yung pangalan ng customer. Pero walang mga nakabantay dito. Ay mukhang busy silang lahat dun sa mga customer. Hi, I'm picking up for Ethan C. Thank you so much. Okay, scan lang natin yung receipt. Okay, wait. Okay, let's go. Okay, punta na tayo sa bahay ng customer. Medyo naninibago pa ako sa dynamic nitong pag-shoot ko at saka pag-deliver ng pagkain. Okay, balik lang natin yung phone dito. And alisin natin yung padlock nitong bike. Okay, let's go. So, 8:48 na and dapat ma-deliver ko daw yung pagkain ng 8:50. So, hindi mangyayari yun kasi nagbabike lang ako, hindi ako lumilipad. Wala akong 2 minutes para, hindi sapat yung 2 minutes para ma-deliver ko yung pagkain. Pero okay lang yan. Hindi naman sila sobrang ganun kahigpit sa delivery time dito. Basta wag ka lang lalagpas ng mga 10 minutes. Mga 5 minutes or less than 5 minutes, sobrang safe pa yan. Pero pag halimbawa between 5 minutes and 10 minutes, doon na siya natatag na late. Tapos pag more than 10 minutes, doon ka makaka-receive ng parang violation, contract violation. Tsaka ang dami rin, sobrang stoplight dito na. Minsan pag gabi, huwag niyo akong tutularin, hindi ko na sila sinusunod. Total wala rin namang mga dumadang sasakyan sa kalsada. Pero ngayon maliwanag pa. And marami mga umaandar na ganyan-ganyan. Kailangan ko talagang sumunod sa traffic light. At ayoko rin may aksidente. Dahil wala akong insurance, oh my God. And medyo paborito ko tong area na to na pagdi-deliveran natin. Malalaki mag-tip yung mga tao dito. May mga lugar dito na hindi masyadong galante yung mga tao. Pero itong area na to, dito ako nakaka-receive ng mga $10 na tip, $8, mga ganyan. Oh, I think, okay.
Oh my God, sana hindi ako huminto. Dalawa kasi yung entrance. Hindi ko alam kung itong nasa baba o nasa taas ba. Pero nandito na ako sa taas, so wala akong choice. Hindi tayo mag-park. Oh my God. Na-miss ko pa yung... I think ito naman yung tamang entrance. Ang weird! Grabe, bakit ang kitid nung daan dito? Okay. Okay. Minsan nakakabobo tong mga dial pad nila. Okay, let's go. And enjoy ko rin dito kasi nakikita ko yung mga lobby ng mga condo. Oh. At saka style ng mga building. Pero ayun na, nakakainis kapag halimbawa sobrang taas ng aakyatin ng elevator, pamatay talaga sa oras. And oh my God! So ito yung outfit of the day natin. Ito yung setup natin today. Medyo madilim. So dito tayo sa kabilang salamin. Wait, kailangan ko mag-focus. Okay. Oh, here you go. And can I please have the pen? Yeah. Oh, thank you. Have a good night. Oh, hello. Thank you. Okay, yun na yung first order natin. $4.75. Let's go. Kailangan ko lang makabalik agad sa hot zone para makatanggap ulit ako ng orders. And hindi ako matagal tenga. Okay, second order. $4. And 309 meters lang siya. Ganun lang siya kalayo. So, and ang weird, mas malapit ako dun sa pagdideliveran kaysa kung saan pipick upin yung pagkain. Pero, solid yun ha. Wala pang, accept ko lang muna. Wala pang 5 minutes, pinasukan ulit ako ng bagong order, which is very nice. I love it. Let's go. Kumaliwa na tayo dito. And isa to sa mga kinakayamutan ko, mga naglalakad sa bike lane. Kaya nga merong pedestrian. Sana hindi nila ako naintindihan. Minsan nagtataglish ako, feeling ko naintindihan pa rin nila ako. No problem. Pero nagsasorry naman sila. Pero ayun nga, ang hassle. Ang hassle kapag marami mga naglalakad sa bike lane. Let's go. Okay. Pero ayun, guilty rin naman ako sa pag-bike sa mga pedestrian area. Like sa pavement. Hindi ko sure kung nasa tamang lugar ba ako. Sabi sa map, nandito yung Earl's Kitchen. Let's go. First time ko mag-pick up dito ng mga order. Sana mabilis sila mag-prepare ng order para hindi matagal masyado yung waiting time. Okay, let's go. In fairness, maaga tayo ng 2 minutes. Pero ang weird na, ito ba talaga yung entrance? Oh my God. Kailangan talaga umakyat ng mga customers dito. Well, hindi ko pa nakikita yung interior nito. Pero okay, tama naman yung, I think nasa likod tayo. Pero okay, nandito na tayo. Saan ba to? Okay. Hi, I'm picking up for Selena. Thank you. Hey. Okay. I think mali lang yung pinasukan ko, pero kahit dito na sa likod tayo pumasok, ang ganda pa rin ng ambience nitong store na to, ng restaurant na to. Ito yung loob niya, dim light talaga lahat ng mga mamahaling restaurant dito. Hindi ako masyadong mainis sa kanya kapag halimbawa wala pa rin yung pagkain kasi maaga tayo, pick up 9:07, 9:06 pa lang. So meron pa silang 1 minute. So nakuha na natin yung goods and ang lapit lang ng pagde-deliveran. And nandito pa rin sa area, sa zone na gusto ko, yung mga malalaki mag-tip. Pero actually wala tayong nakuhang tip kanina, pero unang order pa lang naman yan. So okay lang yan. Grabe, sobrang ang lapit lang nito. As in, wala pang 1 minute yung delivery time daw dapat. Based dun sa app, pero feeling ko malilate ako ng mga 1 or 2 minutes as usual.
And gusto ko talaga yung mga ganitong medyo makulimlim yung panahon kasi tamad na tamad yung mga tao lumabas. Kung pag tamad yung mga tao lumabas, mas marami akong mga nare-receive na mga orders. What the heck? As in, literal na isang kanto lang. Ito na yun. Feeling ko hindi rin ako abutin ng 5 minutes kung halimbawa nilakad ko lang. Pero actually, ito nga ba yung tamang lugar? Kasi minsan, back alley yung nilalagay ng map sa address. And so, kailangan ko pa minsan umikot. Malalaman natin kung ito nga ba yung tamang address. Ito yung tamang address kasi lumabas yung pangalan ng customer dun sa screen. Okay, let's go. Wow, tingnan nyo naman to. Ngayon huhulaan ko kung may elevator ba to o wala. Kasi minsan walang mga elevator yung mga lumang building dito. And ito, isa to sa mga lumang building. Okay, may elevator sila. Which is very nice. Okay. And glass. Open window yung elevator. Nice. Pero tingnan nyo kung gaano kaluma yung elevator. As in, oh my God. In fairness mo, hindi naman siya lumang-lumang condo. Gusto ko yung ambience nito. Parang siguro 7 out of 10 pa rin. Yung tamang bahay. Picturean lang natin, saglit. Okay, let's go. Yung $8.75. Bilis dumating ng bagong order. Kukunin ko ba ito? Medyo malayo, 4 kilometers, $7. Okay, sige, let's go, accept. Oh my God, may humabol pa na isa. So plus $3, mga $10 tong order na to. Pero medyo malayo to. 17 minutes. So I think mga nasa 4 kilometers nga to. And na-realize ko, isa tong rice and noodles sa mga restaurant na ayoko dito. Well, hindi naman sa ayoko sa kanila. Parang masabaw lang lagi yung mga pagkain nila. And may experience na ako na natapon yan dun sa bag ko. So, kailangan ko pang umuwi ng bahay and linisin yung buong DoorDash ko na food container para makapag-DoorDash ulit. Pero in fairness naman dito sa rice and noodle, so ang ginagawa ko, ginagamit ko tong isang bag ng DoorDash para doblehin tong, para lang at least nasa loob niya itong rice and noodle na package na to. Para kung halimbawa magkalat man, at least hindi siya kakalat sa loob. And itong bag lang na to yung kailangan kong linisin. I-zipper lang natin. And peri-peri pa lang yung isang order, hindi siya rice and noodle. So kailangan pa nating daanan yung peri-peri na yun dun sa kabilang store. Okay, I think ito naman yung tamang store. Wait. Fire. Okay, I think Firecrust yung pangalan ng tindahan, hindi peri-peri. Double check ko lang. Nando's peri-peri. So nasan yun? What the heck? Okay. Nasa likuran ko pala. Okay. Akala ko naligaw na naman ako. And oh my God, ang haba ng pila. No. Okay. Pwesto tayo sa gilid. Okay, feeling ko ready naman na yung order natin. Oh no. Sana isa dun sa mga piniprepare niya yung order natin. No, masyado siyang busy para tumingin dito. Oh my God. For Ben, thank you so much. Okay, let's go. Mabuti na lang nauna tayo. Alright. Kapag malalaki yung bag, maximum na yung 2 bag na kasya dito. Ayoko na silang masyadong igit-git. Kasi parang feeling ko hindi na masyadong pleasant tingnan kapag halimbawa nagusot yung packaging. 9:35 na ng gabi. So parang mga isang oras na tayo nag-DoorDash and naka $8 pa lang ako. Pero after ko makumpleto tong delivery na to, additional $10 ako. So $18 na yun in over an hour, which is ngayon pa lang nare-realize ko na hindi ko ma-achieve yung goal ko today na over $80 by 12 a.m. Pero okay lang, pwede ko naman i-extend yung shift ko. Sobrang alog, oh my God. Maraming mga humps dito sa Burrard Bridge. So parang feeling ko sobrang alog nitong video na to. Pero maganda dito dumaan, lalo na kapag halimbawa maliwanag pa. Or kapag pa sunset, oh my God, sobrang ganda dito. Nagpasa natin to si Kuya.
Sana palagpasin niya ako. Please, palagpasin mo ako. Salamat na marami. Let's go! Ah. What? Okay, late tayo ng 11 minutes. Oh my God, doon ako kinakabahan kapag 11 minutes. So dapat na-deliver ko daw ito na at 41 pero 10:52, 9:52 na. Okay, Nando's. Let's go. Okay, minsan tricky itong mga ganitong pindutan pero okay, let's go. Okay, maganda yung lighting nitong lobby nila sa magkabilaan. Okay, second floor lang to. Mag-elevator tayo. Gina-judge ko talaga lagi yung mga elevators dito. Lalo na dito sa area na to kasi ang luma ng mga buildings dito. Kita nyo ang bagal ng elevator. Oh my God. Sobrang late na ako. Hello? Hindi pa rin siya bumubukas. Okay, let's go. Okay, decent naman yung elevator. At saka malapad. Okay, medyo amoy gas lang. Hindi ko alam kung bakit. Sisilaban ba nila ako? Ang alog ng elevator nila. Okay, nasa parang pinakatapat niya lang yung pagdideliveran. Okay, okay na yan. Next. Okay, $11. Let's go. Okay, at least 2 minutes na bikean lang yung kasunod na pagdideliveran. I think yung magiging problem ko ngayon is yung pabalik kasi 17 minutes yun and sure ako na sa mga ganitong klaseng residential area, walang order na papasok sa akin. Usually pumapasok lang sila kapag halimbawa malapit ako dun sa restaurant and ang dilim naman dito. Okay. Oh my God, first time ko makapag-deliver sa area na to and oh my God, nalagpasan ko na yata yung bahay. Ang gaganda ng mga bahay dito, mga yayamanin na bahay pero I think ito yung bahay na pagdideliveran ko. Ang dilim naman kasi, oh my God. And sobrang napakalayo na nito dun sa downtown. Oh, hello? Yep. Okay, mabuti na lang nag-hello siya kasi hindi ko talaga makita yung number ng bahay. Okay, let's go. Oh, how do I open this? Oh, okay, I got it. Oh, other side? Wait, to the left? Oh, okay. Oh, nakakabobo. No problem. Let me just... Here you go. You're welcome. Okay. Walang tip. Hindi ako mag-expect. Anyways, let's go. Kailangan kong bumalik ng downtown dahil alam kong wala akong makukuhang orders dito. Oh my God, ang dilim na! Sana pala inagahan ko ng pagpasada para maliwanag pa yung mga videos ko. Pero okay lang yan. Kung hindi ko man matapos tong vlog na to dahil either malobat na yung camera ko or sobrang pangit na lang rin talaga ng mga makukuha kong video, update ko pa rin kayo kung magkano yung kinita ko for tonight. So far, 10:04 na ng gabi. Oh my God, saan ako dadaan? 10:04 na ng gabi and hindi ko lang saan ako dadaan. Naka $19.50 na tayo. So, feeling ko hindi na talaga ako kikita ng malaki-laki tonight. Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Okay, gumilid ako ngayon dito dahil may natanggap akong akalain mo yung 2 orders. Actually, siguro isang order lang to kasi parang $6 lang siya. Pero let's go. Hindi ko na-expect. And parang wala pang 5 minutes since umalis ako dun sa huling. Sa huling pinag-deliveran ko, and na-expect ko talaga na wala na akong makukuhang order until makarating ako ng downtown ulit. Pero very nice. Let's go. Ang dilim dito. Oh my God. Wala akong makita. Okay. Alright. Okay. Feeling ko mahirapan ako mag-bike dito dahil maraming tao. Lakarin na lang natin. Parang dalawang restaurant na lang rin naman na yung layo. Okay. Nangabulit yung pangalan ng restaurant. Okay. Quesada Burritos and Taco. Kasi hindi ko sila makita. Oh my God. Wait lang, lakad pa tayo na sa unahan ng konti. Ito na ba siya? What the heck? Bakit walang pangalan yung mga restaurant dito? And bakit parang sarado na silang lahat? What the heck? Saan siya? What? Okay, wait lang. Kailangan ko talagang i-double check yung address kasi
Okay, dapat nandito lang siya sa unahan banda. What the heck? Oh, okay. Ito. Yung una nating hinintuan. Okay. Bakit walang tao? Okay. Hi, I'm picking up for David H. and Brian. Yes. Okay. Okay, thank you so much. Okay, very nice. Nice. Ready ka agad yung mga orders. Picturean lang natin. Sobrang natutuwa ako na parang tigda-dalawang kanto lang yung layo nila from here. Very nice talaga na tamad yung mga tao magsipag labasan ngayon na makulimlim yung panahon. Oh my God, kakasya pa ba tong drinks container ko? I think kasya pa siya. Kasya ba? Kumasya ka. Okay. Yes, kumasya siya. Let's go. What the heck? Kasi nandito lang siya. Literal na pagtawid. Oh, wait. Okay, nasan dito? Wala akong makitang entrance ng mga residential. Ito ba? Oh, I think ito. Okay, let's go. Okay. So, ganito kaluma yung ibang condo dito. Hindi ko alam kung magagrant ba ako ng access. Ayun, let's go. Tiwala lang. Wait. So, I think, okay. Tignan nyo naman tong elevator na to. Oh my God. Napakaluma niya. Ito nyo yan. Ito nyo yung design. Napaka-classic. Feeling ko, mga nagawa tong building na to ng 1960s, 1970s. Okay, dial ulit natin. Yeah, medyo... Let's go. Hindi ganun ka-straightforward yung access nila dito. Let's go. And sobrang ang nice din ito dahil yung direction ng bahay ng mga pagdideliveran ko papunta rin sa Burrard kung saan ako dapat papunta para bumalik ng downtown. Kaya very nice. Hindi ko na masyadong irereklamo to pero ang dilim dito Okay, nasa tamang location tayo pero hindi niya binigay yung passcode niya. And so, imi-meet lang talaga natin siya dito sa labas. Pero ang tagal niya, oh my God. Tawagan ko. Yes, I'm here. Okay. Oh yeah, this is so cool. Oh my God, this is the first time. Oh my God. 6642, just like the medieval time. Oh my God. Yeah, have a good night. Okay, $25.50. And okay, ang lapit na natin sa downtown. Bumalik na tayo ng downtown. Naka $75 ako kagabi. Ayan, $75. Hindi ko na nakompleto yung recording kasi ang ina-expect ko sobrang maging madilim. Pero I think okay lang naman. Maganda yung Insta360 X5 kapag ginamit yung night mode niya. So, maliwanag pa rin napansin ko maliwanag pa rin yung kulay blue pa rin yung langit kahit na gabing-gabi na. Pero na lowbat yung microphone ko yung na lowbat, hindi na lowbat yung phone ko, hindi na lowbat yung bike. I think may 40% pa na natira sa battery ng bike. And nag-extend ako actually. Plano ko umuwi ng alas 12 ng gabi. Pero nag-extend ako ng 2 hours, 2 a.m. Parang medyo nagsunod-sunod yung mga malalayong order nun. And so parang naisip ko, sayang naman kung uuwi ako. So ayun, kita dyan, $75, 16 deliveries. Nag-umpisa ako 8:35, natapos ako 2:15. And yung buong time na yon is 5 hours, 39 minutes. Hindi na ako magrereklamo dito sa $75 na to. Kasi although ito yung kinita ko, mayroon pa tong mga top up, may mga plus pa to. So with the plus, hindi ako masyadong nagpe-pay attention dun sa mga pay slip, dun sa slip na binibigay. Pero usually kapag mga gantong $75.50 with the adjustments and mga plus, yung final pay pumapatak usually ng mga plus $30 pa. So mga $105. So okay na yun. So kung ano ba mga $500 ako buong linggo dito sa DoorDash, with the adjustment, parang yung final pay magiging $700. Which is great. Parang okay na ako sa ganun. Masaya na ako. Malaki na yung $700 a week. Kung halimbawa yung rent
ko kung maghahati kami ni Ran. So, right now, si Ran pa rin yung nagbabayad ng buong rent kasi mas malaki naman talaga yung sahod niya sa akin. Sobrang laki ng sahod niya. Pero yung $700, kasya na siya pang bayad ng rent, pagkain, lahat-lahat na. Decent na yung $700 dito sa Canada. Hindi siya ganun kalaking pera, pero pwede na siya. And alam ko malaking pera yun sa Pilipinas. 700 times, magkano ba ngayon? $40. Yun, 28,000 per week. Kung halimbawa 4 weeks. Yun, 112K. I don't know kung malalakihan ba kayo sa 112K, pero ako okay na ako dun sa 112K sa Pilipinas and sa $700 dito sa Canada. Medyo hindi rin ako masyadong napagod. Kinakalmahan ko lang. Nagtataka rin ako na usually kapag, like na-mention ko sa vlog na usually kapag lumagpas ka ng 5 minutes, matatag ka as late. Tapos pag lumagpas ka ng 10 minutes, magkakaroon ka ng violation. So far, 2 beses ako lumagpas ng 10 minutes kagabi dahil parang minamalas ako lagi sa mga traffic light. Ang tagal-tagal lagi ng mga traffic light. Pero wala akong violation. And hindi rin sila natag as late. So, I don't know. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero ayun, masa ako na magtuloy-tuloy to, motivate ako na lumabas everyday. May mga araw talaga na parang, lalo na kapag halimbawa bagong kain. Nag-umpisa kasi ako mga around 8 or 9 after namin mag-dinner. And kapag busog ako, tinatamad talaga ako lumabas. Oh my God. So, ayun. Isa yun sa mga reason kung bakit may mga araw na hindi ako lumalabas kapag sobrang tinatamad ako. Ano pa ba? Ayun lang. Kapag may question kayo about DoorDash or curious kayo, comment down below.